Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness, you're my guide. In your love, I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace, I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I am made whole. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Sa dilim ng gabi siya'y bumangon. Liwanag ng bukang liwayway ay dumatal. Puso'y nagalak sa kanyang muling pagbabalik. Isang pag-asa, bagong pag-ibig sa mga luha at dusa ng mundo. Kanyang tinanggal, pinalitan ng ligaya. Hirap at sakit, ngayon'y naglaho. Sa kanyang kamay, buhay ay buo. Hallelujah sa kanyang waling pagkabuhay. Papuri sa kanya, walang hanggan ang buhay. Sa langit na kay taas, doon tayo'y magpupuri. Sa pagsilang ng bagong umaga't lagi, ang kalangitan ay puno ng awit. Sa bawat tinig, tintig ng puso'y sumasabay. Sa yapos ng kanyang pagmamahalan kahit saan man, tayo'y kanyang gabay, walang hanggan. Pag-ibig ni Jesus, sa kalangitan tayo'y kanyang salubungin. Ang liwanag ng kanyang pag-ibig, sa walang katapusang umaga ay luningning. Hallelujah sa kanyang muling pagkabuhay. Papuri sa kanya, walang hanggan ang buhay. Sa langit na kay taas, doon tayo'y magpupuri. Sa pagsilang ng bagong umaga't lagi. Hallelujah sa kanyang muling pagkabuhay.
walang hanggan ang buhay. Sa langit na kay taas, doon tayo ang pupupuri. Sa pagsilang ng bagong umaga, lagi. Patawarin mo ako, O Diyos, sa aking mga sala. Sa dilim ng daan ako'y nawawala. Liwanag mo't awa aking hinihiling. Ikaw ang gabay sa aking pag-isip. Yakap ng langit ang aking kasagutan. Sa'yo, O Diyos, ang lahat ay papamanhin. Sa bawat pangako ako'y tumutupad. Sa iyong mga yapak ako'y sumusunod. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Pag-ibig mo't awa sa amin ay lubusan. Sa bawat huni ng aming dasal, sa puso't isipan, ikaw ang aming mahal. Luhang dumadaloy aking paghuhugas. Inihaing puso sa'yo'y nagtatapat. Sa kapatawaran nakasalalay, banal na pag-asa sa iyong mga kamay. O Diyos ng awa, kami iyong pakinggan. Sa bawat hinapis, kaluluwa'y alayan. Sa kapighatian, walang hinaharap. Kami umaasa sa iyong mga yapak. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Pag-ibig mo't awa sa amin ay lubusan. Sa bawat huni ng aming dasal, sa puso't isipan, ikaw ang aming mahal. Sa krus natagpuan ang kaligtasan, pag-ibig na wagas at walang hanggan. Sa hirap at sakit, sino man ay lilisan tungo sa buhay na Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, November 6, 2024, Wednesday mga kapatid, alas 9 ng gabi. At ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang 10 Commandments ay no expiration. So mga kapatid, ang ating affirmative dito si Brother Edwill ng Seventh-day Adventist. At negative naman si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. At bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko munang ipaliwanag sa inyo ang mangyayari sa debate ngayon. So meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross,
At meron tayong 5-minute na final conclusion. Ayan. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ng Russia TV pa din yung ating gagamitin. Ayan. So, ang ating basahin ko lang. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at iyan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inalatag ng patungkali. At kung tinatanggi niya ay automatic next question yan at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 natin mga kapatid, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification ng then every question. No objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapaintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga tatunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura ng nakasanayan at out of topic are not accepted. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. Hindi ko papayagang maitanong yan mga kapatid kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ay iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate. By the way mga kapatid, ako nga pala si Admin Russia Vista mga kapatid. Ako yung tatayong moderator sa gabi na ito at host na din, timer at streamer mga kapatid. At ako po ay isang Catholic defender mga kapatid, one of the member of Templar of Truth. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sir. Okay, Yes, brother. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay, moderator. Ayan. Kain ako dyan. So, yan yung ating confirmation mga kapatid. At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, thank you very much, Brother Russia, sa inyong platform on Russia TV. Thank you very much din po sa ating kaibigan na si Brother Cesar Baladad sa pagbibigay ng panahon sa pag-uusap sa gabing ito. At ang topiko po mga kaibigan ay ang tipan na 10 utos ay no expiration. Yan po ang ating patutunayan sa gabi ito. Si Brother Cesar naman ay patunayan niya na nag-expire na. Nag-expire na. Okay. So, friendly debate po ito mga kaibigan. Friendly debate po ito. Walang, hindi po kami magkaway ni Brother Cesar, mga kaibigan po kami. Well, mga kaibigan, atin pong sumaybayan hanggang sa matapos. Dito po sa Russia TV. Para sa inyo. Back to you, Mr. Moderator. Okay, yun yung ating affirmative mga kapatid. Brother Edwell ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa ating negative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi sa mga kilig sa live section at sa mga comment section. Ulit tayo ngayon, and nandito po ating pong titindigan po na ang pong utos ay karoon po ng bago, parang ng pungtipan. Yan po akong titindigan ngayon at ating asahan po ang ating pong pag-uusap ay ng magandang aral nito. Magandang gabi lahat. Gusto siya lahat. Okay. Yan din si Pastor Cesar Baladad mga kapatid. Ang tatayong negatibo ang tututol sa ating affirmative. Yan. So, mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong usapin mga kapatid. At ang topic nga natin ngayon ay patungkol dito sa 10 Commandments. Alam nyo mga kapatid, ito ay isa talagang topic na pinag-uusapan lalong-lalo na sa Seventh-day Adventist Church mga kapatid, patungkol dito sa 10 utos
So, ang tatalakayin nila ay expire na ba ito or no expiration, sabi nga ng ating affirmative. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag, Brother Edwell ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Well, thank you very much and magandang gabi muli sa ating mga kaibigan na dito po ngayon. Nag-plug in po rito sa ating program sa Russia TV, Debate. Well, ang ating pong paksa mga kaibigan ay yung ang tipan na 10 utos ay no expiration mga kapatid. So, unang talata po na ating babasahin ay makikita po rito sa Deuteronomio 4:13. Ito po ang sabi mga kaibigan, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. So, tandaan po natin mga kaibigan na ang pinakapaksa po ay tipan na 10 utos. Malalaman po natin na ang tipan pala ay maraming oray na tipan, no? Mamaya. So, unang tipan na binanggit po natin, 10 utos na tipan. Dali ko sa pagbasa. Deuteronomio 4:13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos. Tandaan po natin na ang 10 utos ay tipan na kanyang ibinigay at isinulat sa 2 topyas na bato. So, ito mga kaibigan, etong tipan na 10 utos ay mamaya, ito ay ibinigay ng Diyos kay Moises at ito ay kanyang inihayag sa bansang Israel, mga kaibigan. Ngayon, ano pa ang ibang tipan? Eto, alamin po natin. Dito po sa Exodo, okay? Exodo 19 at 5. Ang sabi rito mga kapatid, Exodo 19:5. Ito ay pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. So merong tipan na 10 utos at mayroong pakikipagtipan ang Diyos sa Israel, na ito din po ay tinatawag na tipan mga kaibigan. 19:5 po ng Exodo. Kaya huwag po tayong malito, no? Kasi po, karamihan po sa mga nag-aaral ng Biblia na kapag sinabing tipan, 10 utos. Well, ito'y tipanan, okay? Ito po, 19:5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at ingatan ang aking tipan, 10 utos ito, na yung aking tipan ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. So ito yung sinabi ng Diyos na kayo ay maging higit, maging akin, no? At kayo maging hirang na higit sa lahat ng tao sa balat ng lupa. So ito yung pangako ng Panginoon. Talatang 6, sabi rito, at kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong. Okay. Ngayon mga kaibigan, so ngayon, itong si Moises, yung sinabi ng Panginoon sa kanya ay nangako ang mga Israelita na ang lahat ng mga salita ng Panginoon ay kanilang gagawin, mga kaibigan. Now, pupunta po tayo sa Exodus 24. Inulit muli rito mga kapatid. Sa talatang 3, sinabi rito, 24, Exodus 24, talatang 3, at lumapit si Moises at isinasaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon
at ang lahat ng mga palatuntunan at ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinasalita ng Panginoon ay aming gagawin. So, ibig sabihin, ang Diyos ay merong pangako na kung kanilang sundin ang tipan ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan, kayo ay maging isang laing hirang na higit sa buong lupa. Higit sa lahat ng mga tao sa buong lupa. Ngayon, ang mga Israelita naman ay nangakong lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Ngayon, sa talatang 4 mga kapatid, at sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinamagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 batong pinakaalaala ayon sa 12 lipi ng Israel. At kanyang sinugo ang mga binata ng mga anak ni Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng handog na baka tungkol sa kapayapaan. Talatang 6. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa at ang kalahati ng dugo ay iniwisik sa ibabaw ng dampana at kanya kinuha ang aklat ng tipan. Ito, aklat ng tipan. Ito yung pinaka-document of the covenant, mga kapatid. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay maging masunurin. Talatang 8 mga kaibigan, at kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan. Yung mga tao, mga kapatid, winisikan ni Moises ng dugo. Dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. So mga kaibigan, tandaan po natin na ang Diyos ay nakikipagtipan sa Israel at napapaloob sa tipan yung mga 10 utos. At yung mga palatuntunan at iba pang mga salita, yun po ay isinulat ni Moises sa aklat. At kanyang binasa ito at nangako ang mga Israel na sila'y maging masunurin. At winisikan ni Moises ng dugo bilang pag-ratify, bilang tatalaga, may ibang term pa din, bilang pagpapatibay ng sumpaang ito ng Diyos at ng Israel. Ito po ay tinatawag ding tipan, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, so, ito po ba ay magpapatuloy ang tipan? No? Ang pinakapaksa po natin, 10 utos na tipan, mga kaibigan. Ayon po sa awit, awit 19:7, verse 19, verse 7, mga kaibigan, basahin po natin. Awit 19. Okay. Verse 7. Ito po ang sabi, mga kaibigan, sapagkat talagang ang utos ng Diyos ay, ito po ay hindi po mag-i-expire, di ba? 19:7, sabi po rito, ang kautusan ng Diyos ay sakdal. Okay? Kung sabihin ngayon ni Pastor Baladad na ang utos ay hindi banal, nag-expire na, sakdal po ito eh. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal.
Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. So mga kaibigan, ang utos ng Diyos ay hindi po ito nag-i-expire. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sabi ni Kristo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o kuwit sa kautusan ay hindi mawala hanggang sa maganap ang lahat, mga kaibigan. So therefore, pwede bang mawala ang langit? Hindi pwede. Sapagkat tahanan ng Panginoon, nandoon ang luklukan ng Panginoon. Pwede bang mawala ang lupa? Well, mga kaibigan, hindi rin po mawala ang lupa, mga kaibigan. Hindi po mawala. Baka sabihin nyo kayo, baliktad yata. Ha? Baliktad yata ang sinabi ni Brother Edwell. Pero mga kaibigan, ang salita ng Panginoon, ang 10 utos ay inspiration. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ni Pastor Cesar. 7 minutes ito. Your time starts now, Pastor. Okay, ang unang tanong dito, yung bang kautusan na binigay kay Moises, ay, kautusan, kanino binigay? Okay. Kanino binigay? Okay. Ang binigyan, inabutan si Moises. Okay, Next question. decision. Yung bang kautusan ni Moises, naging sakdal tayo doon, ating sundin yun? Ang tao ba naging sakdal kung susundin yung kautusan ni Moises, yes or no? Pakiulit ng tanong. Hindi ko nakuha. May tanong ko, yung bang kautusan ni Moises na sabi mo na tuparin, ang tao ba naging sakdal doon sa kautusan ni Moises, yes or no? Naging sakdal ba? Sakdal ang tao. Okay, meron din. Si Job, naging sakdal eh. Si Abraham, naging sakdal din. Pero yung 10 utos ay sakdal. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Okay. Yung bang 10 utos, yun ba pinapangaral ng mga apostol sa kanilang panahonan yung 10 utos, yes or no? Yes, si Pablo, ayon sa 1 Timoteo 6:14, na sundin ang utos na walang dungis, walang batik, hanggang sa pagpaparito ng Panginoon. Yes, sir. Yes, sir. Yun bang pagtutuli kasama sa kautusan ni Moises, yung pagtutuli kasama sa tipan? Kasama din po yun. Pero pinatunayan ko lamang yung 10 utos na tipan. Kaya kung sa pagtutuli ka, edi huwag mo na yung pagtuli. Ito tanong ko sa'yo. Yung bang kautusan ni Moises, kasama yun sa pagtutuli, di ba? Kasama yun eh. Kasama yun, di ba? Oo. Tama. Kasama nga yun. Kaya lang, ang pinatunayan ko, yung 10 utos na tipan ay no expiration. Doon lang ako sumasagot, kapatid. Okay. Okay. Yung bang 10 utos na yun, nung panahon ni Kristo, pinag-aaral ba din sa mga tao na yung 10 utos ni Kristo, meron ba tayo mababasa sa Biblia na ipinangaral yung sundin 10 utos, sundin ang 10 utos? Okay. Well, walang nabanggit na 10 utos. Wala akong version dito. Pero merong mga version na may 10 commandments. Pero, base sa turo ni Kristo na huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magsinungaling, ay kasama niya sa 10 utos. Okay. Yung bang binata na kausap ni Jesus na nagtanong, yung ba ay nakasunod sa 10 utos, naging sakdal ba siya doon? Ganap na ba siya doon sa sabi ng binata na lahat ng utos nasunod ko na? Naging ganap ba siya doon? Hindi. Yes or no? Naging ganap ba siya sa sabi na nasunod din yung 10 utos, sabi niya, nagawa ko na yung Panginoon yan. Naging ganap ba siya doon? Naging ganap ba siya o hindi? Yes or no? Naging ganap ba siya? Hindi. Ay, hindi po. Kasi hindi naman talaga sinunod niya lahat eh. Sinungaling siya doon eh. Hindi naman niya lahat yun nasunod eh. Wala siyang pag-ibig sa kapwa eh. Hindi kulang. Kulang. Hindi nasunod eh.
Nasunod niya. Nasunod niya ang 10 utos, kaya lang may kulang yung pag-ibig sa kapwa. Hindi niya nagawa yun kasi hindi siya marunong mamigay. Pero siya 10 utos, sinunod niya yun. Kumbaga, ang pinakapaksa ko rito, kapatid, no expirations, yung 10 utos. Okay. Yung bang 10 utos, saan mo tayo maliligtas? Sa 10 utos o saan mo tayo maliligtas din sa ating panahon ngayon? Sa 10 utos, pagsunod sa 10 utos, pagsunod ba yun sa 10 utos? Ating kaligtasan ngayon sa ating panahon? Kristiyano? Okay. Paki-refresh mo yung tanong mo, kapatid. Sa ating panahon Kristiyano ngayon, ating Oo. kaligtasan ay nakabatay sa 10 utos, yes or no? No, kay Kristo tayo nakabata yung kaligtasan natin. Pero ang pagsunod namin, kapatid, ay bunga ng pagkaligtas kay Kristo. So, ibig sabihin, dahil iniligtas na kami ni Kristo, naging masunurin kami. Kasi kapag ikaw ay sabing ligtas, bago malabagin ka, ay wala yon. Hindi, ikaw ay sinungaling kapag ka ganun eh. Saan tayo niligtas? Sa pagsunod sa 10 utos o sa pananampalataya? Saan tayo naligtas? Iniligtas tayo sa pananampalataya sa biyaya ni Kristo. Ngayon, dahil kami kapatid, brother, sister, kami, dahil iniligtas na ni Kristo sa kanyang biyaya at pananampalataya, naging masunurin kami. Hindi kami masuwayin eh. Mamambait kami eh. Next question. Next question. Okay. Ang ibig sabihin pala, kulang ang 10 utos kasi kailangan para pananampalataya, kulang ang 10 utos para maligtas ang tao, kulang. Yes or no? Ay, hindi kulang. Sakdal nga eh. The Lord is perfect converting to. Walang kulang doon, kapatid. Walang kulang doon. Sinusunod namin ang 10 utos ni Kristo kasi ligtas na kami. Iniligtas na kami ni Kristo sa pananampalataya at biyaya eh. Yan, next question ka na. Okay. Sa panahon ng Kristiyano, hindi ba nagtatapos yung 10 utos na sinasabi mo na susundin? Panahon Kristiyano, hindi ba yun nagtatapos sa palagay nyo na pangangaral ng 10 utos? Hindi talaga. Kasi sabi ni Kristo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa eh. Isang kuwit, isang tuldok ay hindi mawala eh. Kasi panahon ng lumang tipan, bawal pumatay. Ngayon, bawal pa rin naman, di ba? Kaya, hindi naman wala yun, kapatid eh. Kaya sundin natin yung 10 utos ng Diyos. Next question. Oh. Ang inyong sinusunod, yung 10 utos lang, ang inyong sinusunod, yung 10 utos lang, ang inyong sinusunod, 10 utos lang, 10 lang. 10 lang. Ay, lahat na sinusunod namin, pag-ibig sa kapwa, yung pangangaral, yung bautismo, yung pag-alaala sa kamatayan ni Kristo, yung Santa Cena, sinusunod namin yun. Kumbaga, pero yung 10 utos, hindi nga nag-expire. Bakit namin ipinaglaban ito? Kasi inaapakan na ng maraming mga randa. Wala na daw yun, 10 utos, wala na, reject na, expire na. Kawawa naman ang Diyos ng salita noon eh. Kaya ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay. Ngayon, dati pong... Time na ba? Yes, bro. So, okay, dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang first presentation din bilang negatibo. Pastor Cesar Baladad, your time start now. Okay na, atin pong napakinggan ng kanyang kasagutan po doon po sa ating tanong na ang kautosan, yan ba ay di nagtatapos? Dito po sa ating babasang talata sa Biblia po, panahon po ng bagong tipan, ito na po yung ating mapakinggan dyan. Sabi rito ng Panginoon, sa aklat po ng Marcos 16, talatang 15 hanggang 16 ay ganito po ang ating mababasa. Tungkol po ito sa ginawa ng mga apostol. Marcos 16, 15-16. Ating bubuksan ang Biblia, sabi dito. Okay. Marcos. Basa. Marcos 16, 15-16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumpalataya at mapagbautismuhan ay maligtas, katapwat ang hindi sumpalataya ay parurusahan. Ito po yung utos ng Panginoon na kung saan po ipangaral ang ebanghelyo. Hindi dito sinabi na ang kautosan ay sundin mo na ipangaral. Bakit po?
Ang mahalaga dito sa ating panahon, Kristiyano, yung pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung kalooban ng Diyos na kung saan po ating pong palatayanan ang kanyang anak na si Jesucristo. Ngayon, nagtatapos lang dito po sa aklat ng Lucas 16:16 ay ganito. Lucas 16:16. Chapter 16, verse 16. Sabi rito, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral sa bawat tao ay papasok doon sa pilit. Ibig sabihin, hanggang kay Juan lang yung kautusan kasi nga, ebanghelyo na ngayong pinapangaral nila. Panahon po ng ating paguntip. Kaya, maliwanag po na, mayroon po siyang katapusan. Bakit po? Tuwan ako, Lucas 16:16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at sa bawat tao ay pumasok doon na nagpipilit. Yan po yung aking pong patunay na mayroon talaga hangganan. Mula kay Juan Bautista, ang kautusan ng propeta. Kaya, ngayon, ang kautusan na sabi niya doon sa binata, nagtatanong, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, nasunod mo ang utos, nasunod ko lahat yan. Sabi niya, kulang pa. O yun, ibig sabihin, yung kautusan talaga, hindi yung binata doon, bakit ka mo? May kulang eh. Kaya sa ating panahon ngayon, bilang Kristiyano, ang ebanghelyo, ang ebanghelyo, yun po yung pinapangaral para tayo ay maligtas. Hindi po yung kautusan kung saan po, kundi yung pangutos. Bakit po? Kung nagkamali ka sa isa, mali lahat. Hindi mo ma-perfect yung pangutos. Kaya, parang pananampalataya kay Kristo, naging sakdal tayo dahil sa pananampalataya ng Panginoon. Bakit po? Si Kristo na ngayon ang umapo doon sa ating kasalanan na hindi kaya natin bayaran. Ano yun? Sabi na kanina yung bibisik ng dugo, yung pagbibisik ng dugo sa kasalanan ng tao kay Moises. O ngayon, kung hindi natapos yan, bakit din yung ginawa yung pagbibisik ng dugo? O dapat bibisik din kayo ng dugo. Bakit? Yun yung nasa kautusan ni Moises. Kasama yan doon sa tipan. Kaya, hindi na ginawa ninyo yung pagbibisik ng dugo kaya ng Israel. Kaya wala na yan Bakit? Ang ating katubusan ay ang dugo ng ating Panginoon. Yun ang paglilinis. Basta, aklat ng Hebreo 9:22. Sabi nito, yung dugo na ngayon ng ating Panginoon, yung panlinis. Hindi na yung dugo ng mga sirong kambing, baka, kopa. Basta, Hebreo 9:22. Sabi nito, at ayon sa kautusan ay halos nasasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. At maliban sa dugo, sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya yung dugo po, panahon ng lumang tipan, ginagawa po ni Moises yun para malinis ng kasalanan. Ang tanong, kung nag-expire yung pagbibis ng dugo, bakit hindi ginagawa ngayon? Magbibis kayo ng dugo. Yan na aking point yan. Nagtapos yung kautusan ni Moises, bakit ka mo? Ang dugo ni Kristo na ngayon ang panlinis. Hebreo 9:27. Ngayon, Juan 1:29. 1:29. Sabi ito. 1:29. Ito po ating babasahin. John 1:29. Okay. Sundalin sa lahat ha. Okay. So yun. John 1:29. Sabi ito. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi na nito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya yung kay Moises na tipan, si dugo, pagbibigay sa Moises, wala na yun, hindi na applicable sa ating panahon. Kaya natapos talaga yun. Yan ang point yan, kapatid. No? Kaya, dugo ni Kristo ngayon ang ating tubusan hindi yung dugo ng haipin. Panahon ni Moises, mga dugo ng bisirong kambing, baka, yun ang panlinis ng kasalanan. At yung panahon ngayon, dugo ni Kristo na ang panlinis. Kaya, maliwanag po na nagtapos yung kautusan Moises o nagtapos yung meron ng inspiration. Lucas 16:16. Okay, hanggang kay Juan Bautista lang ang kautusan ng propeta. Mula noon, ang ipinangaral ay ang ebanghelyo na. Yan. Kaya, yun yung ibig sabihin na hangganan sa iyo may kautusan. Kaya ngayon, sa ating patuloy ngayon, ano ba ang kautusan sundin? Ang kautos si Kristo ating sundin. Ang sabi dito,
Unang utos ni Kristo, pagsisisi. Yan. Yan yung mga utos ni Kristo na ating sundin ngayon. Sabi nito, binigyan ko kayo ng bagong utos. Ano yung utos bago? Mag-ibigan kayo. Ayan, basa. Okay, sa Juan 13, 34-35. John 13, 54-55. Ito na yung kautusan natin sundin. John 13, 34-35. Basa. Ito. Sabi nito, 34-35. Isang bag sa inyo ibibigay ko na kayo magkaibigan sa isa't isa na kung paanong inibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito makikilala ng lahat ng tao na kayo ay mga alagad ko kung kayo nagkaibigan. Yan yung tutos ni Kristo. Yan yung katibigan. Yung tutos ni Kristo. Kasi kulang yung yung binata na kulang pag kulang yung binata. Ibig sabihin yung ala-ala sumunod sa akin. Hindi ko ipagdal. Kulang ay talaga. Bakit po? Sabi na, mag-ibigan kayo. Paraan, magkilala ng tao na alagan ko kayo kung kayo mag-ibigan. Bagong utos. Yan. Yan yung ating sulit. Lumatusan na teksto ay tawagin na pangaral. Bakit po? Ito nga yung sabat nilabag niya eh. Diba? Sabi ng mga hodyo, nilabag mo ang sabat ng ano ka ng sakit, ipagaling ka naman yung sakit, araw ng sabat, bawal yun. Kasi nga, sabat, bawal yun magtrabaho, bawal ng mga pagawa. Sabat gawin. Kaya, gusto, pagaling ka, bawal siya. Kaya ito sabihin talaga, pinapagalan ng sabat niya. Pinapagalan yan, ano eh, ang kapahingahan ng kasi yung sabat yung text Matthew 11:20 yun ang sabat natin bilang Kristiyano. Kaya atin kung pagtutuloy ano pa dito ang utos nito pananalig John 4:21 ano manalagay kayo sa Diyos at manalagay sa akin pananampalataya sa Diyos at kanya kaya ito po yung tuloy na kustaan ko ang Kristiyano ito yan ito ba akong kustaan yan kasi maliban ito sa isang mga sa langit ito yung murag may wala yan sa ito eh kaya ang kesong tutos nagkata sa pagkakasal ito okay. Eh mga kapatid, kung titingnan ko yung Espiritu, magtanggap sa Banal Espiritu, yung buong baptismo. Gawa 2:38. Magsisi kayo at mababaptismo kayo sa pangalan ni Jesus. Yan yung mga utos na bagong tipan. Yan yun. Kaya, yung sa mga utos na sabi niya na susundin natin, magawa natin nga lahat yun na hindi natin labagin yun. Alam mo ba, pag nanakaw, naway sa dalawa yan eh. Pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Pag inibig mo ang Diyos, siyempre, andun yung pagsamba mo, pagkilala mo sa Diyos, yun yung sa utos na ibigin ang Diyos. Pag sabi mo na ibigin ang kapwa, siyempre, hindi mo pwedeng patayin, hindi saktan, kasi nga, pag-ibig sa kapwa. Naway sa dalawang kautusan. Ang 10, naway sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yan yung kabuuan sa Kristo. Ito ay nagagawa lahat sa kautusan. Kaya, yung 10 na yan, naway sa dalawang utos na lang yan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yan po, no? Kaya yung 10 utos sa ating panahon, ay hindi natin yan binigyan diin na sundin. O, hindi. Ang ating susundin nito, yung pagsabi dito na, tayo ay magbabago. Tito 3:5. Basa. Yan. Tito 3:5. Yan po yung ating susundin ngayon. Ating buksan ng Biblia sa Tito 3:5. Okay. Sabi rito, Tito 3:5. Yan. Ano? Tito 3:5. Sabi rito, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng
paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Yun yung ating kaligtasan. Yung pagbabago at nilinis tayo sa pagbutan ng ating pong pagbautismo. Yun po yung ating pong kaligtasan ngayon sa ating panahon. Hindi po sa 10 utos. Hindi po. Bakit po? Doon po sa sabi ko, Tito 3.5, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran. Hindi dahil sa gawa ng kautusan na kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang inligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling pagkapanganakan. Yun yung born again. Yan. John 3:10. Except a man born again, he cannot enter the kingdom of God. Yan yung utos si Kristo talaga. Hindi yung 10 utos. Wala kang magagawa sa mga apostol, tuturo ng 10 utos. Wala po. Bakit po? Ang 10 utos po ay hanggang kahuwag lamang. Mula noon, ang ay ebanghelyo na. Time. Okay. Okay, so dyan. Oras. Time na bro. Okay na? Okay, so dyan nagtatapos ang unang negative presentation ni Pastor Cesar. Dako tayo sa pagtatanong ni Brother Edwil, bro. 7 minutes. Your time start now. Nakamute ko, bro, ha? Ayan. Okay na. Marinig na, bro? Okay. Nakamute pa rin siguro? Ayun, okay na. Brother Cesar, unang tanong. So, para sa iyo, nag-expire na ang 10 utos. Ayun sabi na sa Lucas 16 hanggang kay Juan lang ang kautusan ng propeta. Mula noon, ebanghelyo na ang pinapangaral. May hangganan eh. Lucas 16. Talata yung Biblia, hindi para sa atin. Yung Biblia. Anong utos yung nag-expire hanggang sa panahon ni Juan? Anong utos yun? Halimbawa, yung utos na tipan, yung pagbiwisik ng dugo ng mga bisirong baka, kambing, tupa. Hindi natin ginagawa yun eh. Kasi nga, panahon ni Moises, yun ang ginagawa sa kaligtasan natin. Ang tao, kautusan sa pagbiwisik ng dugo ng mga hayop. Kasi panahon na yun, kay Kristo na ng dugo ang nilinis sa ating kasalanan. Yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan. Okay. So, ang nag-expire, yung pagwiwisik ng dugo. Ngunit, ang 10 utos hindi nag-expire. Tama? May mga bagay na hindi natin ginawa. Halimbawa yung Sabat. Yung Sabat na yan na sabi na Evangelin, yan ay... Objection mo. Yung Sabat. Pastor, wait lang. Brother Edwin, objection natin, bro. Pasok. Okay, objection natin. May categorical tayo do Brother Russ eh. Ano nga ang pagpipilian, bro? May pagpilian. Ulitin ko ang tanong. Sige lang. Ayon sa sagot mo kanina, ang nag-expire yung pagwiwisik ng dugo. Sa makatuwid, ang 10 utos hindi nag-expire. Yes or no? Yes or no? Hindi ba daw nag-expire? Yes, ito. Thank you. Ang mayroon ng expire dyan. Ano yun? Yung pong Sabat, hindi po namin yan sinusunod. Yung Sabat na inyong ginagawa, isa yan sa 10 utos, isa yan sa 10 eh. Yung Sabat na yan eh. Bakit po? Yung Sabat na yan, kapahingahan yan para sa Diyos. Ang totoo kasi, ang ating gagawin dyan, pananampalataya, hindi yung pagkakata. Kasi sabi yun eh. Diskusyon. Iba kailangan sa Diyos, pahingahan sa Diyos. Ano na, ginawa na. Next question. Ang tanong ko kanina, ang kautusan, 10 utos ay hindi nag-expire. Save mo, yes ang sagot mo. Ngayon, ibig sabihin, napatunayan ko na ang aking paksa na ang 10 utos na tipan ay hindi nag-expire. Tama ba? Ito sagot ko dyan, sagot ko. May mga 10 utos na hindi namin sunod sa bagong tipan. Yung Sabat. Isa yan sa 10 eh. Kasama yan sa 10 utos eh, yung Sabat eh. Ang Sabat, hindi dito pinapangaral ni Kristo. Panahon niya. Bakit po? Ang ipinangaral sa panahon na Kristo, kaya ebanghelyo. Kaya yung Sabat na, isa yan sa nawala. Kaya nawala talaga yan. Yung maliwan sa Sabat, bibilang dugo, yan mo pa na yan eh. Kaya wala na yan sa ating panahon. Kasi ang ating kaligtasan, pananampalataya para sa Kristo. At hindi na sa dugo ng kambing, hayop, pero pa, kundi sa dugo ng Panginoon ang ating kaligtasan.
Yan yun. Oh. Okay. So, Brother Cesar, ibig sabihin pala ay hindi pa rin pala nag-expire ang 10 utos. At ako'y nagpapasalamat sa iyo, Brother Cesar, sapagkat hindi pala nag-expire para sa iyo. Brother, Mr. Moderator, wait ko ng time ko. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating mga manonood dyan. Yan. So shoutout kay Emmy Alfonso, balik debate si Pastor Cesar. Shoutout din kay Mariam Ledesma. Talo na, negative dito. Shoutout din kay Alden Gregorio, is watching daw siya. Kay Jeslar Joe Almes, ang na-expire ay ang ceremonial law. Shoutout din kay Louis Agbayani. Hindi ko masyadong naintindihan si Mr. Negative, pero mas nakakahilo intindihin yung subtitle. Shoutout din kay Liluch Lovena, ang 10 Commandments ginawang basic na lang ni Jesus sa pamamagitan ng 2 mahalagang utos. Shoutout din kay Tom Abela, pakin sa aral bro Edwin. Pakainin ba to? Jel Sabino, go 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 bro, God bless. At si Jerry Hezeberg, tagal naman. At sabi ni Emmy Alfonso, ang ayaw lang naman ata sa 10 Commandments ay yung Sabat. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Medyo merong ingay kay kay Maulan. Yung bubong. Ulan dito, maulan. Hindi, kay Bro Edwin. Merong umuugong. Agong ba? Oo. Electric fan mo yan eh. Yung electric fan mo bro, kaingay. Wala. Wala ka bang may electric fan? Wala. Ayun, sa ulan na, ulan. Maano sa bubong? Yung ulan ba? Hindi kay kay Edwil bro. I-ano mo nga bro? Yung microphone mo bro ba? Paano ba? Hindi, ang pinaka-mic ko kasi itong cellphone eh. Yung cellphone mo, yung mic mo? Yung laptop, camera lang kasi mahina yung Sige. So ganito na lang. Mamaya ipamute mo lang natin si Pastor Cesar, no? Kasi hindi daw masyadong naiintindihan kay Pastor Cesar. Brother Edwil, tuloy ka bro sa iyong rebuttal. 10 minutes ito. Your time start now. Okay, thank you very much. Thank you very much, Brother Russ, and thank you very much, Brother Cesar. Ako'y nagpapasalamat mga kaibigan kay Brother Cesar na hindi pala na-expire ang 10 utos. Hindi na-expire, kaya tinigil ko na ang pagtatanong. Aper na kami nito. So mga kapatid kaibigan, marami tayong dapat sanang itanong, kaya lang no use naman, ipagpatuloy ko na sumasangayon eh. Maliban lang kung saan ang kinokontra niya, tuloy natin ang pagtatanong. Hindi naman kinokontra, bakit pa ipagpatuloy? Okay. So mga kapatid, si Brother Cesar, binanggit niya rin na nauwi ang 10 utos sa 2 utos. Ipagpatuloy ko po sana yung pagtanaw, pero nonsense na eh. Nonsense na, kasi umaamin na siya hindi na-expire. Ang totoo naman doon sa nauwi ang 10 utos, binanggit niya rin yan sa 2 utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Sa makatuwid, pag sinabing nauwi, hindi nawala. Hindi nag-expire. Di ba? Ganun lang yung logic doon Pag nauwi ang anak mo sa bahay, hindi nawala yon. Ibig sabihin, pag nauwi ang 10 utos sa 2 utos ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, hindi nawala. Hindi nawala. Ang topic po, the covenant, which is the 10 commandments, is no expiration. Patuloy na tumatayo ang ating paksa, mga kaibigan. Okay? So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan gamitin pa ng mga dagdag pang mga talata ito sapagkat ganun lang naman kasimple. Anyway, may debate tayo next time dito. May kalaban tayo ulit sa debate. Same topic na ito. Sa Sabado siguro. Well, mga kaibigan, doon ko nalang gamitin yung ibang mga talata. I-rebat natin yung kanyang sinabi rito. Ito sa Lucas 16:16, mga kaibigan. Atin pong linawin ito. Kung ano ba ang ibig sabihin itong kautusan na hanggang kay Juan lamang.
Okay. Kasi ito, bago natin basahin ang sagot dito mga kapatid, na yung kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan at mula nooy ipinangaral na ang Ebanghelyo. Well, anong utos po mga kaibigan ang nagwakas humangga lamang kay Juan? Talagang tiyak na tiyak, hindi po 10 utos yon. Sapagkat ang pagpatay, ang utos na huwag kang papatay, ay hindi pwedeng mawala po yan hanggang kay Juan. Ang utos na huwag kang mga niya, hindi po yan po pwede na naghumangga lamang kay Juan. Ang utos na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko, lalong hindi. Hindi yan nagtapos doon kay Juan, mga kaibigan. Ano po yung kautusan at mga propeta na nagtapos kay Juan? Basahin po natin sa Lucas pa rin. Lucas 24:24 mga kaibigan. Ito po ang mababasa natin. Lucas 24:24. Ito po ang sabi. Ito At nagsiparoon 24:44 palas. Okay? 44. Eto. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Yung nagtapos pala kapatid na si Sar, hindi po yung 10 utos. Yung mga nasusulat sa kautusan ni Moises. Malinaw Yung nasusulat lamang pala sa kautusan ni Moises na patungkol sa kanya. At nasusulat din sa mga propeta. At nasusulat din sa mga awit. Saan ba doon? Sa kautusan ni Moises, ang sulat na patungkol kay Jesus. Yung mababasa natin sa Deuteronomio 18:18 na lilitaw ang isang propeta mula sa inyo mga kapatid. Si Kristo po yun at iyon ay pinatunayan ni Esteban sa Gawa 7. Pinatunayan na yun yung si Kristo yung binanggit doon sa Deuteronomio 18:18. At sa mga propeta naman, ang dami. Isaiah 9:6, Micah 5:2. Yan po yung mga propeta. Daniel, Daniel 9:25 hanggang 27, patungkol kay Kristo yon, na natupad na si Kristo ay magwakas, mabayubay sa krus. Yun po yun, kapatid na si Sar. At ano pa? Sa mga awit. Sa mga awit. Anong hula ng awit mabasa natin patungkol kay Kristo? Yung sa awit 22 na yung Panginoon ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Binanggit din niya ni Kristo. So na ang Kristo ay magbata para sa pagliligtas sa taong bayan, sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, mga kaibigan. Mga kautusan, mga salitang nasusulat sa mga kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit, hindi po 10 utos ang tinutukoy doon, kapatid na si Sar. Hindi. At ano pa? Si Juan, nanghula din po ba? Basahin natin, nanghula din po si Juan, Juan, 1:29 hanggang 30. Ito po, kapatid. So si Juan lamang ang nanghula, pinakadakilang propeta, na nanghula tungkol kay Kristo at hindi lang nanghula, nakita niya pa. Ito, 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos
na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Saan dito yung nanghula, Juan? Talatang 30. Ito yung aking sinasabi. Past tense. Ibig sabihin, sinabi na ni Juan noon bago dumating si Kristo, bago lumapit si Kristo kay Juan para magpabautismo, nasabi niya na ito yung aking sinasabi. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. So nanghula ba si Juan? Opo. Nung dumating na nga ang kanyang hinulan, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya malinaw, kapatid, na ang binasa mong Lucas 16:16 ay mga salitang nandoon sa kautusan ni Moises na nagsasabi ng patungkol kay Kristo na matupad hanggang kay Juan. Now, babalik tayo, kaibigan. Ikaw din naman ang nagsabi kanina na ang 10 utos ay nauwi sa 2. Opo, nauwi nga lang. Hindi nawawala po yan. No expiration po yan eh. No expiration. Basa natin ang mga talata. Eto. 1 Timoteo 6:14. 1 Timoteo 6:14. Ito po ang ating mababasa, kaibigan na si Sar. Eto. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi nag-expire ang 10 utos, mga kaibigan. At Sabat lang po kinukontra mo, ha? Sabat lang kinukontra mo. Mag-expire din po ba? Hindi po mag-expire yan eh. Ito, Sabat. Hanggang kailan magsasabat ang mga tao? Sabi mo nag-expire ang Sabat, kapatid. Okay, maging Sabadista ka na sana. Isaias 66, 22 at 23. Eto, basahin natin. Isaias, ano to? Ulitin natin. Isaias 66. Medyo ulitin ko sa pagpindot, ha. Isaias. Time. 66. Ay, wala na. Time na, bro. Okay. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang rebuttal ng ating affirmative. At dako tayo sa pagtatanong ni Pastor Cesar. Pastor, proceed, Pastor. Oo. Okay. Itong tanong, yung bang sa Lucas 16:16, anong ipinangaral? 10 oras o Ebanghelyo? Okay, ang sagot. Hindi po yan 10 utos eh. Yun po yung mga nakasulat sa aklat ni Moises patungkol kay Kristo na matupad ang lahat. Objection, Your Honor, objection. Ang tanong ko ganito, sa Lucas 16:16, anong ipinangaral? Ebanghelyo o 10 utos? Sagutin mo. Alin Ang pagpipilian dito, Ebanghelyo o 10 utos. Brother Edwin, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? Okay. Magsagot na lang ako, brother na. Pili ka muna, bro. 10 utos or Ebanghelyo. yung Ebanghelyo. Okay, ang pipiliin ko 2. Okay. Ebanghelyo at 10 utos, sapagkat ang 10 utos Ebanghelyo din. Next question. Next question. Okay. Saan talata sa Biblia na ang 10 utos Ebanghelyo? Saan talata sa Biblia na ang 10 utos Ebanghelyo? Saan dyan? Ang 10 utos Ebanghelyo. Saan? Okay. Apokalipsis 14:7. At nakita ko ang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may dalang mabuting balita na walang hanggan, everlasting gospel. At ano yung everlasting gospel? Matakot kayo sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa kautusan. Ecclesiastes 12:13. Ebanghelyo yung 10 utos. Next question. Okay. Next question. Binasa mo kanina yung Lucas 24:44.
alin yung isunod ni Moises yun tungkol kay Kristo? Alin yun? Alin yung isunod ni Moises tungkol kay Kristo? Yung ba yung kautusan na 10? Hindi nga po eh. Yung mga nasusulat sa kautusan ni Moises patungkol kay Kristo. Okay, next question. Okay, next question. Okay. Ibig sabihin, ang isunod ng mga propeta ni Moises patungkol kay Kristo hindi sa 10 utos. Yung site mo kanina, yung kanyang site mo kanina na yun ay 10 utos. Yung bang 24 ng Lucas na 44, ano ang isunod ni Moises? 10 utos o tungkol kay Kristo? Tungkol kay Kristo nga yun na nagtatapos hanggang kay Juan, yung patungkol kay Kristo na nasusulat sa aklat ni Moises. Hindi 10 utos yung ibig sabihin ng kautusan ni Moises eh. Nagkakamila ka doon eh. Okay. Next question. Next question. Ngayon, yung 10 utos na sinusunod, nagawa ba ng tao lahat doon 10 utos? Yes or no? Nagawa ng tao lahat yung 10 utos na perfect. Yung tao. Ang 10 utos ay perfect. Pero maraming sumusuway. Tulad mo, sumusuway ka ng Sabat. Hindi ka perfect. Pero yung 10 utos, perfect yon. Okay. Tanong. Kung hindi ba ako mangili ng Sabat, hindi ba ako maligtas? Ah? Kung hindi ba ako mangili ng Sabat, hindi ako maligtas? Yes or no? Ang Diyos ang nakakalam. Ayaw kong humusga sa iyo. Ang Diyos nakakalam. Ayaw kong humusga sa iyo. Okay. Okay. Yung bang kautusan ni Moises ngayon, natin sinusunod, yung ba'y pinagtitibay ng apostol? Mayroon ba tayong mga pabasa? Moderator, ipaki-refresh yung tanong niya. Okay. Fresh na lang bro daw, yung tanong mo. Stop mo na. Tanong. Yung bang mga apostol, kanila bang pinagtitibay ang mga utos na ipinangaral sa mga tao sa panahon nila? Kanila bang pinagtitibay ba nila yung sa mga utos na sundin? Meron mo tayong mababasa. Yes, malaking yes. Next question. Malaking next question. Okay, kung mayroong yes, sa talata na inutos ng mga apostol, ito pa rin ang sa mga utos. Sa talata, yes ka mo, yes. Okay. Roma 3:31. Niwalan kaya natin kabuluhan ang kautusan dahil sa pananampalataya, huwag nawang mangyari. Bagkus pinagtibay natin. Nasagot ang tanong. Next question. Next question. Okay. Ang sinabi ni Pablo tungkol din sa kautusan, yan ba'y sinabi ni Santiago doon sa ang panampalataya walang gawa? Yan bang gawa na yan? Yan ba yung kautusan? Yung Santiago 2:24? Yung ba yun? Opo. Kasi binanggit niya doon, kung ikaw ay hindi nagnakaw, pero nangalunya ka, binanggit niya, 10 utos yan, makasalanan ka din. Kaya, yung Santiago, 10 utos pinatungkulan ni Santiago doon. Kaya, sundin na lang natin, kapatid. Okay. Ngayon, sa sinabi ni Pablo, Ephesians 2:8, saan tayo naliligtas? Sa gawa o sa pananampalataya? Ephesians 2:8, Pablo, saan tayo naliligtas? Pananampalataya o sa gawa? Sa pananampalataya sa magitan ng biyaya, sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. At tulad namin, Brother Cesar, tulad namin, iniligtas sa biyaya ni Kristo, naging masunurin kami, hindi masuwayin. Kaya, sama ka na. Okay. Yung bang sabi mo na 10 utos na pinagtitibay na inyong sinusunod ngayon, yan. Yung 10 utos na yan na 10, yung bang sa Sabat na yan, yung ba yung kahulugan yan pagsamba o ano yan Sabat? Ano ba ang definition ng Sabat na pangilin? Ano ba ang definition ng Sabat?
Anong kahulugan ng Sabat? Okay, sagot. Ang kahulugan ng Sabat, pamamahinga, pagsamba, sapagkat ang Diyos diyan ang kakaharapin natin. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. At syempre, dako tayo sa rebatan ng negative. Bro Edwin, pabiyat mo na bro. Okay. Salamat moderator, salamat. Okay. 10 minutes bro, proceed bro. Ito. Ano po ditong paksa dito na ito pong 10 utos, nagkaroon po ng pagbabago yan na mga batas. Halimbawa, yung pangangalun niya. Sabi nito sa Mateo 5:28, nung unang panahon, pangangalun niya. Ngayon, titingin ka lang sa isang babae na halip pag-iisip na kasala ng pangangalun niya. Ibig sabihin dito, lalo pa naiba yung kanilang ang kanilang 10 utos na yan, panahon ng Kristo, lalong humigpit. Kasi ang sabi ng lumantipan, pangangalun niya, kay Kristo, titingin ka lang sa babae na may paghalip pag-iisip na kasala ng pangangalun niya. Kaya may mga tinatawag na bago dyan na mga batas. Pangalawa, yung pagpatay. Yung pagpatay dyan, yung babae na nahuli na batuhin, utos niya na papatayin Pero sa ating panahon dito ngayon, wala na yan ganyan. Bakit mo? Yung pagpatay na yan na utos sa lumang tipan, pagpatay ng tao na nagkakasala, sa bagong tipan, wala na yun kasi may pag-ibig na Mag-ibigan kayo. Kaya yung mga batas ng lumang tipan, pagdating kay Kristo, nagkaroon ng pagbabago. O, di ba? Ngayon, yung Lucas 16:16, ang ipinangaral yun, yung Ebanghelyo na, hindi na yung 10 utos ng kautusan, kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya yun yung nakalagay sa Lucas 24:44, tungkol kay Kristo. Ang alin? Yung Ebanghelyo. Unang Korinto 15:1-4. Sabi ni Pablo, ating basahin, Unang Korinto 15:4. Yan yung kaligtasan natin ngayon, hindi yung 10 utos, kundi Ebanghelyo ni Kristo, ang ipinangaral ng mga apostol. Isa si Pablo na nakatanggap ng Ebanghelyo. Basa, Unang Korinto 1-4. Ngayon ipatalasok sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking pinapangaral na inyong namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamagitan naman nito, ligtas kayo kung matalaga ninyong iingatan ang ipinangaral ko sa inyo. Liban na lang kung kayo nagsasampalataya na walang kabuluhan. Iyan yung kaligtasan dito. Yun yung sulat ng propeta hanggang kay Juan, ang ipinangaral Ebanghelyo. Ito na yung Ebanghelyo na tungkol kay Kristo. Ang alin? Unang Korinto 15:1-4. Yan yung kaligtasan natin. Hindi yun sa 10 utos. Kasi, ang 10 utos kasi, hindi nasunod ng tao, hindi nasusunod O, tingnan mo ngayon, ang dami ngayong pumapatay. Ang dami nangangalun niya. Kung talagang nasusunod yan, dapat yan, na-perfect. Hindi na-perfect hindi Bakit mo? Ang ating kasalanan, inako ni Kristo, ang ating kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Yan yung Ebanghelyo na kaloob ng Diyos na biyaya. Kaya, sa ating pong pagtatapos nito, sa ating pong debate, ang kautusan niyan, hindi ka maging sakdal diyan. Bakit mo? Hindi masusunod ng tao hindi mo susunod yung tungkol sa kasalanan Andyan yung pilitan ng laman, yung pakikapit, pangangalun niya, pagnanakaw, pagpatay. Andyan pa rin sa ating panahon ngayon, andyan pa rin yan. Kung nasunod yan, dapat yan, wala nang gagawin ganyan. Kaso lang, dahil nga sa bayaya ng Panginoon, ang tao naligtas sa habag ng Diyos, habag. Basa, John 3:16. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ibinigay kay anak na upang susasampalataya hindi magpamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung ating Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang gawin ng tao ngayon, sasampalataya kay Kristo, yan yung utos na sundin. Basa. Sabi sa Mateo 7:21, hindi lahat sa Panginoon ay masalang, kundi yan sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Ano yun? Okay. John, sa chapter 6 ng Juan, 40. Ito yung kalooban ng Diyos na dapat ating sampalatayanan. John, chapter 6, verse 40. Sabi rito, basa, ito. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak ay sa kanya isasampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay. At sa akin walang hanggang buhay, at ibabagon sa huling araw. Yan yung ating susundin. Mateo 7:22, hindi lahat tumutulong sa akin, Panginoon, magkapasok sa kundi ang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano yung kalooban? Ito yon. Ito yung kalooban ng Ama na nasa langit. Yun ang sundin natin.
Juan 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya sasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Yan yung ating pong susundin, ang pananampalataya kay Kristo. Hindi sa kautusan, kasi ang kautusan hindi mo kayang sundin din eh. Bakit? Pag wala ka kay Kristo, hindi mo magagawa ang lahat ng bagay. Basta Juan 15:5. Ayan. Pag wala ka kay Kristo, hindi mo masusunod ang utos. Ako ang tunay na puno ng ubos, kayo ang amang magsasaka. Sabi nito sa chapter 5. Okay, sa 5 na, sa 5:5. Sabi nito sa 5, ako ang puno ng ubos, kayo ang mga sanga. Ang natili sa akin, at ako sa kanya, ay siya mabubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang tao hindi makasunod sa buong utos kung wala si Kristo sa kanyang buhay. Hindi naman kaya yan, hindi kaya sundin yan sa buong utos na yan eh. Kaya, ang binigay ni Kristo ang kanyang buhay, para yung kautusan ay kanyang magampanan. Siya na ang tumubulos doon sa ating kasalanan. Kasi hindi kaya gampanan ng tao, ang kautusan sundin, hindi kaya sundin yan. Kaya, pagdating kay Kristo, ang kautusan hindi na binigyan ng, yung diin, kundi ang pananampalataya talaga sa Panginoon, sapagkat magawa ng tao ang lahat ng bagay kung si Kristo ay nasa kanya. Siyempre, hindi na siya magnakaw kasi nga naaralan siya kay Kristo. Hindi na siya papatay kasi andun si Kristo sa kanyang buhay. Kaya yan yung titawag na pagbabagong buhay. Hindi po sa kautusan ang tao naging ganap, hindi naging perpeko, kundi doon po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yan yung ebanghelyo na ating sasampalatayanan, hindi doon sa gawang kautusan. Sabi doon sa Ephesians 2:8-9, hindi tayo niligtas sa ating gawa, sarili, kundi sa biyaya ng Diyos. Yan yung ebanghelyo na ngayon ay ating pinagdiinan, na ang kautusan talaga ay hindi natin ini-implement yan na masyadong itinuro sa tao. Bakit po? Hindi kayang sundin ng tao yung 10 utos. Kundi ang ating ipapangaral nito, ang ebanghelyo sa ating Panginoon para sa maligtas. Yun ang ating pong obligasyon dito mga ngaral. Ipangaral ang ebanghelyo. Sabi ni Pablo, basa, Roma 1:16. Ito na yung ating pong gagawin. Roma 1:16. Basa. Ito. Sabi nito, sa Roma, sapagkat hindi ko ikinaya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas bawat sumampalataya, una sa Hudyo, gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. Hindi naging ganap ang tao sa pananampalataya, hindi sa kautusan. Okay, yan po yung aking pong point dito. Na yung kautusan na yan, hindi na binigyan masyadong diin sa bagong tipan, sapagkat ang ipinangaral talaga ng apostol ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yan yung diniinan ni Pablo dito. Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang pangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. Yan ang ganap, yung pananampalataya. Hindi yung naging sakdal ka sa utusan. Hindi po yun. Wala nang kasunod eh. Wala nang kasunod. Kahit ikaw siguro brother, hindi mo nasusunod yan. Bakit? Ano yung nasa kautusan? Pag-iimbot. Di ba? Marami yung mga pag-iimbot, pagnanakaw, ano pa? Kasakiman. Yan yung mga utos nasa sa mga utos sa Moses, yung mga tinatawag ng mga batas. Kaya isa pa yung pagwiwisis ng dugo ng kambing, mga hayop. Kasama yung kautosan yun doon sa ng tao kasalanan na paglilinis. Kaya sa ating panahon, wala na yan hindi bang ginagawa yun? Hindi daw, hindi. Wala ang ibang mga parte ng kautosan na ating pong sinasabing sundin. Hindi pa sunod Kaya ang pananampalataya sa Panginoon, yun yung kaganapan sa ating kaligtasan. Pananampalataya sa ebanghelyo ni Kristo. Yan yung point ko dito. Kaya naabulis yun, hindi ko na pinapangaral Ako, pastor ako, pero ang aking pinapangaral ang ebanghelyo. Kasi yun yung utos, ipangaral ang ebanghelyo sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya. Yan yung idiniinan dito bilang mga ngaral. Hindi dito, kahit ang apostol, hindi sila nagdidiin na sundan sa utos, hindi. Ang kanilang pinagdiinan talaga, ang pananampalataya sa ating Panginoon. Si Pedro, basa, kay Pedro tayo, Gawa 2:38. Tinan mo
ang pinangaral ni Pedro dito, kung anong pinapangaral. Gawa 2:38. Okay, basa. Sabi dito, Gawa 2:38. Okay. Sabi dito ni Pedro. Sabi dito. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpapatuloy mo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ipagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo na kaloob. Yan yung pangaral ng mga apostol, Ebanghelyo ni Kristo. Yan talaga, si Juan, si Pablo, si Pedro, yan yung mga pangunahin din si Mateo. Pumunta kayo sa bayang Israel, hanapin ang tumang nawawaglit at ipangaral ang kaharian ng Diyos. Kaharian hindi yung sa pangulos ang kaharian ng Diyos, yung Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Yan yung ating pong nakita dito na kaibaan. Hindi nila pinatuturo dito yung 10 utos din. Wala ka magiging. Pagkat si Kristo man din ay nilabag yung Sabat eh. Okay, salamat kapatid. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ni Pastor bilang negatibo sa topic ngayon. Siyempre, dako tayo sa pagtatanong ni Brother Edwin. Pa-unmute mo na, bro. 7 minutes ito, second cross ng ating affirmative sa negative. Your time start now, bro. Brother, Cesar. Bro. Lumalakas talaga yung ingay, bro. Pwede pang i-ano muna? I-reconnect mo muna yung Leia na account. Yeah. Pala. Yan. Okay, thank you. Thank you very much. Brother Cesar. Ang utos ba, ang 10 utos ba ay mabigat sundin? Yes or no? Yes, hindi kaya sundin ng tao yan eh. Sa ating panahon ngayon, hindi kaya sundin eh. Bakit kamo? Andun yung kahinaan ng laman eh. Galatia 5:19. Andun yun eh. Andun yung kasalanan ng tao talaga. Kaya sabi nun sa Juan 15:5, kung hiwala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya talaga si Kristo tanggapin ng tao para ang kautusan ng Diyos ay masunod. Kasi nga, pag wala ka kay Kristo, hindi mo masusunod sa mga utos. Hindi kayo sundin. Ang ibig mo bang sabihin, kapag hindi hiwalay kay Kristo, kaya na siyang sundin? Yes or no? Yes, ang utos si Kristo ganito. Mag-ibigan kayo. Oh, yes, mag-ibigan. Hindi sa buong utos, hindi sa buong utos, kundi ito ang bagong utos, ibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Oh, yan yung utos ni Kristo. Wala doon sa 10 yun eh. Wala yun eh. Kay Kristo yun eh. Ito ang bagong utos, ibigay ko sa bago. Bagong utos yun eh. Mag-ibigan kayo sa isa. Yan ang sabi ni Kristo, utos. Hindi 10 utos, hindi. Bago. Bagong utos yun. Oo. Bago. Okay. Ang sabi ni Pablo, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang igalang mo ang iyong mga magulang, at ito ay natupad sa pag-ibig. Kapag ka umibig ka, Mr. Cesar, natupad mo ba ang kautusan? Yes or no? Yung pag-ibig, depende sa pag-ibig. Pag-ibig sa babae. Ano bang klase ng pag-ibig? Kasi ang pag-ibig kasi pwede sa babae. Oh, pag-ibig sa babae. Hindi na yung nangahulugan na pag umibig ka, nasunod mo yung utos. Kasi ang pag-ibig kasi, depende yan sa iniibig mo. Oh. Oh, iniibig yung babae. Oh, ganun. Hindi naman yung kautusan eh. Kundi, nasa puso mo yan eh, na umibig ka eh. Hindi yan sa kautusan eh. Kasi ang nagre-renda ng pag-ibig, ang puso, ang nagre-renda. Oo. Question. Sabi rito 10:13. Okay. Okay, sabi rito, Brother Cesar, na ang pag-ibig ay ang pagtupad sa kautusan.
Ang tanong, nawala ba ang 10 utos kung ikaw'y umiibig? Yes or no? Tama yung sabi ni Pablo. Yes, yung kautusan yun yung pag-ibig na sundin. Yung sabi ni Kristo na mag-ibigan kayo sa isa't isa, yun yung utos na sundin. Yun yung sabi ni Pablo, kasi si Pablo, apostol yan ni Kristo eh. Yan yung utos ni Pablo, na sundin ang utos. Alam niyo yun? Yung mag-ibigan kayo. Yan yung pag-ibig na yan. Yan. Yung sa bagong utos. Yan. Okay. So, next question. Ang detalye ng pag-ibig na natupad, Brother Cesar, ito, 13:9 ng Romans, sapagkat ito, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang manakim. At kung meron man sa ibang utos ay nawi sa salitang, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, kapag ka umibig ka sa kapwa, Brother Cesar, natupad mo ang kautusan. 10 utos po yan. Yes or no? Yan yung utos na ibinigay ni Kristo na mag-ibigan kayo. Kaya nga eh, pag inibig mo yung kapwa mo, pag inibig mo, siyempre hindi mo saktan, hindi mo patayin, hindi mo nakawan. Kasi nga, ang utos ni Kristo, mag-ibigan kayo. Hindi yan saklaw sa 10 utos, kundi utos ni Kristong bago. Mag-ibigan kayo. Yan yung aral ni Pablo. Mag-ibigan kayo na ang kautusan sa pag-ibig. Ang pag-ibig na yan, hindi yan saklaw sa kautusan, kundi utos ni Kristo yan na mag-ibigan kayo. Yan yung sagot ko dyan. Yan. Okay. Dahil iniibig mo ang kapwa mo, huwag mo siyang nakawan. Tama. Inibig mo eh. Siyempre, utos ni Kristo. Yan yung utos ni Kristo, mag-ibigan kayo. Siyempre, pag inibig mo ito, inibig mo, huwag mong nakawan, huwag mong patayin. Kasi utos ni Kristo, mag-ibigan kayo. Hindi yan sa 10 utos eh. Hindi sa 10 yan, kundi bagong utos ni Kristo yan. Mag-ibigan kayo. Yan. Okay. Pag tumingin ka sa isang babaeng may masamang pagnanasa, saan ka nagkasala? Sabi noon, pangangalon niya. Oh, sabi noon, lumang tipan. Pangangalon niya ang kasalanan mo dyan kung tumingin ka ng mga paghahalay sa isip, masamang isip. Pangangalon ang kaso dyan. Oh. O di ba na iba? Oh, isip pa lang nga, nangangalon niya ka na. Kaya, yun talaga ang mabigat sa panahon ni Kristo talaga. Kaya, yung 10 utos ni Moises, yung 10, nagkaroon ng revise, nagkaroon ng pagbabago para pagdating ni Kristo. Oh. Yan. Ang kasalanang pangangalo niya, saan nasusulat? Sa 10 utos o hiwalay sa 10 utos? Sa 10, huwag kang mangalon niya. Sa 10 yan eh. Oh, sa 10. Ngayon, pagdating ni Kristo, pag-isip ka lang ng masama sa babae, nagkakasala ka na. Kaya yung literal talaga na gagawin ng tao na mangalon niya, kaya pagdating ni Kristo, nagkaroon ng pagbabago, tingin pa lang sa isang babae na may halay na maisip, nagkasala ka na. Ang pagpatay naman, nabuot ka lang sa kapwa mo, mamamatay tao ka na. Kaya nagkaroon talaga ng kaibahan dyan pagdating ng bagong tipan, nagkaroon ng kaibahan. Yan. Ang pakipagtalik sa hindi asawa sa lumang tipan, ito ay pangangalo niya. Kasi sinabi mo kanina magkaiba na. Ulitin ko. Ang pakipagtalik sa hindi asawa ay kasalanan sa pangangalo niya. Ang pakikipagtalik sa hindi asawa sa ngayon, ano ito, pangangalo niya pa rin o hindi na pangangalo niya? Nagkakasala nga ng pangangalon niya kung titingin ka. Kaso lang, sa ating panahon ngayon kasi, hindi natin alam kung anong isip ng tao. Ang Diyos lang nakakalam ng kung nangangalon niya sa isip. Kasi nga tayo, ang ating batayan actual, na nakita yung lalaki, kaya nasa korte, idemanda ng bigami. Ang tanong, nakita mo? Hindi. Hindi pwede. Kasi kailangan talaga sa aktor sa luwang tipan, nakita mo aktor na nagtatalik yung kabit, ganyan, nangabit, nangalon niya. Sa atin yung sa isip pa lang, nagkasala na. Sanabi mo kasi, iba na ngayon, iba noon at iba ngayon. Ang pangangalo niya noon ay pangangalo niya pa rin ngayon. Yes or no? Mayroong pangangalon niya. Ito, yung actual na ginagawa ng pangangalon niya na ang babae. Time na. Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Ayan. So shoutout muna sa lahat ng nanonood mga kapatid. Meron tayong halos 20 live viewers mga kapatid dyan sa ating Facebook at dyan sa ating YouTube. Meron ding ilang nanonood dyan. Shoutout sa inyo. Yes.
Salamat sa pag-comment. Dito tayo sa final conclusion. Mauuna dito si Pastor Cesar Baladad, mga kapatid, sa kanyang pagtutol, kapatid, sa topic ngayon na patutunayan ng ating affirmative na ang 10 commandments ay no expiration. Pastor Cesar, bilang negatibo, 5 minutes. Your time start now. Okay, no? Napakaganda po natin pong talakayan, ano? Yan po yung pag-ibig na sinabi doon, na uwi sa pag-ibig. Kasi nga, ang utos ng Kristo, ito ang bagong utos. Juan 13:35. Mag-ibigan kayo. Kaya yung pagdating ni Pablo na apostol, binigyan ng emphasize ang utos na uwi sa pag-ibig. Kasi nga, ang utos ng Kristo, bagong utos, bago. Hindi yung lumang utos, bago. Ito ang bagong utos, mag-ibigan kayo. Upang malaman ng mga tao na kayo alagad ko. Kaya yung bottom line dyan, binigyan ni Pablo ng emphasize yung kautusan na uwi sa pag-ibig. Kasi ang utos ni Kristo, hindi 10 utos, hindi sa 10 kundi na uwi sa 2. Ibigan ang Diyos at ibigan ang kapwa. Kaya yung 10 utos na yan na ano, hindi na pinapangaral, kundi na uwi sa 2 na lang. Ibigan ang Diyos at ibigan ang kapwa. Kaya, wala ka nakita ng apostol na nangangaral na, oy, mangingin ng sabat, mangilin, hindi. Pagdating sa apostol, mayroon sila mga aral na kung saan po pagtitipon, Hebreo 10:25. Huwag kaligtaan ng pagtitipon, no? Ibig sabihin, mayroon mga aral pa rin dyan na yung tinatawag na sabat na yan, na inyong ginagawa na pagsamba, hindi man yan pagsamba yung sabat eh. Kapahingahan yan eh. Kapahingahan yan. Iba yung worship, iba yung definition ng pagsamba. Ang pagsamba, ano yung nag-worship, nag-ano ng sa Panginoon, nagpupuri. Sa inyo, yung sabat na yan, rest day yan, kapahingahan yan. Kaya nga, ang mga tao nga pumunta sa sinagoga, magpahinga, at ang apostol naman pumunta ron para mangaral. O si Kristo pumunta rin para mangaral. Pero hindi yun nagsimba, kundi kapahingahan yun eh, ang definition ng sabat, rest day yun eh, kapahingahan eh. Kaya doon po, yun. Yung 10 utos na inyong pagtitibay, dito binigyan din ni Pablo na hindi tayo inaringganap din sa kautusan, no, ng gawa natin sarili. Hindi yun. Kundi tayo naligtas sa habag ng Diyos sa biyaya. Efeso 2:8. Oo, tayo naligtas sa biyaya ng Diyos sa habag, hindi sa gawang ating sarili. Yung pagsunod ng kautusan na yan. Ngayon, ano ang ibig sabihin dito? Yung tungkol naman sa mga batas ni Kristo, halimbawa, ano ang nabago? Yung pagpatay. Sa pagdating ni Kristo, ang tao nagalit lang sa tao, nagkano ng puot sa kanyang puso, nagkakasalanan ng pagpatay. O, di ba? Pero ang Diyos nakaalam din kung anong ating nasa isip. Kasi nga, nung araw, actual nakikita na pagpatay. Pangangalun na actual yun eh. Sa pagdating ni Kristo, hindi na binigyan ng pansin yan. Bakit mo? Si Kristo na ang nakakaalam doon sa mga ginagawa ng tao. Kaya sabi na, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya, hindi kayang i-perfect ng tao ang 10 utos kung wala sa Panginoon. Kaya ang bottom line dito na pinapangaral talaga, ang Panginoon sa Kristo ang ating sampalatayanan. Hindi pagsunod sa 10 utos. Bakit? Walang tao na makasunod ng 10 utos. Wala makaperfect yan. Wala. Kasi nga, andan yung tinatawag na kahinaan ng tao sa laman. Galatia 5:19. Andan yun eh. O, ito, basahin natin, no? Kaya napaka ano ng kautusan eh. Yung sabaga, hindi binigyan diin ng mga apostol na ang kautusan sundin. Bakit mo? Hindi kayang sundin ng tao yan eh. Hindi kayang sundin yan. Nakakasala pa rin sila. Okay, kahit pa sabi mo na, sabi nga, hindi ka pumatay, nagnakaw ka naman. O, nagkasala ka pa rin. Pero kung nanampalatay ka kay Kristo, mayroon kang tinatawag na assurance sa salvation. Bakit mo? Si Kristo ngayon ang tagapamagitan natin sa Diyos. O, basa. Sa Galatia 5:19. Ito yung sabi nito. Yan ha. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid baga, ito, pagkakapid, karumihan, kalibugan, pagsama sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagtataniman, o pagtatalo, panibugo, pagkakalitan, mga pagkampi-kampi, pagkababahagi, hiduan pananampalataya. Yan yung mga gawa ng laman. Kaya, ngayon, hindi kaya sundin ng tao yan eh. Bakit mo? Ang tao talaga, mayroon siya kahinaan. Kaya dito, ang ating paksa, yung kautusan na yan na 10, hindi yan binigyan diin sa panahon ng mga apostol. Ang kanilang pinapangaral talaga, si Kristo talaga sa palatayanan bilang Panginoon at tagapagligtas. Roma 10:9. Kung ipapahayag ng labis sa Panginoon, maligtas ka. Kung ipapahayag na si Kristo ay Panginoon. Kaya hindi sinabi ni Pablo na
ang 10 utos ay sundin nyo. Hindi. Kundi tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon sa kanyang buhay. Yan yung kaligtasan dyan. Yan ang Ebanghelyo. Unang Korinto 15:1-4. Yan yung mga kaligtasan natin dyan. Kaya pagdating ni Juan Bautista, hanggang doon ang kautusan ng propeta. Ano yun? Yung mga kautusan ni Moises. Kaya ang itinuro dito sa Bagong Tipan, pag-ibig. Sabi Kristo, ito ang bagong utos, ibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ayan, yan yung utos dyan na ating sundin. Utos ni Kristo. Ayan. Ngayon, ano ba? Yung sa kasalanan. Yan yung mga utos ni Kristo. O, pagsisisi. Okay, salamat kapatid. Thank you. Okay, thank you very much. So mga kaibigan, papasalamat po tayo. Papasalamat po tayo sa debating ito na talagang umaamin naman si Brother Cesar na hindi nag-expire. Ang nag-expire lang yung pag-visit ng dugo. Ang nag-expire yung paghahandog ng tupa. Ang nag-expire yung pagkapari ng mga Levita. Nag-expire po yun, no? Na-expire. May na-expire. Kaya pero yung 10 utos, hindi po yan nag-expire mga kaibigan. Okay? Sapagkat po, anong sabi, anong hula patungkol kay Kristo tungkol sa 10 utos? Kanyang, He magnify the law. Sa babasa, Isaiah 42:21. Na kanyang pinalawak ang kautusan. Okay, basa natin para maganda, para malinawan ang aking kaimahal na kaibigang Cesar. 42:21 ng Isaiah, ito po ang sabi mga kaibigan, kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katuwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Ito po ang gawain ni Kristo. Dinakila niya ang kautusan. Magnify the law, mga kaibigan. Kasi hindi nawala. Magnify, kapatid Pinalawak ang kautusan. Na kahit tumingin ka sa babae na may masamang hangad, ikaw ay nangangalunya na sa iyong puso. Napuot ka pa lang sa iyong kapwa-tao, mamamatay ka na. Niwala ba? Expire ba? Wala Pinalawak ni Kristo. Christ magnify the law. Isaiah 42:21, kapatid na Cesar. Walang expire Pero, ewan ko, atras abanti yung paliwanag mo, Brother Cesar. Sa di mo mabigat ang kutuan, hindi masunod. Pero kung hiwalay kay Kristo, hindi masunod. Pero kung na kay Kristo, masunod. Atras abanti. Kaya nalito tuloy ako, paano magtanong ang ibig pala sabihin, kapag hindi hiwalay kay Kristo, masusunod. Masusunod. Pero sa unang stand mo kanina nasunod mo ang siyam, sabat lang ayaw mo Ngayon, kapag sinunod mo ang buong kautusan, at ngayon natisod ka sa isa, anong tawag doon? Magkasalanan pa rin Santiago 2:10. Kaya Brother Cesar, aral ka ulit. Aral ka ulit, Brother Cesar. Para mas consistent ang paliwanag mo. Hindi na wala. Sapagkat ang pagpatay noon ay pagpatay pa rin naman ngayon. Ang pangalo niya noon, pangalo niya pa rin. Pinalawak lang, kaibigan. Christ magnify the law. Now, mga kaibigan, Sabat, sabi mo, wala na. Nag-expire ang Sabat. Wala Eto, Isaiah 66:22. Hindi ko lang ito nabasa kanina. Inabutan tayo ng oras Say by the bell kay. Sapagkat kung paanong ang bagong langit at ang bagong lupa, saan ito? Bagong langit, bagong lupa na aking lilikhain ay manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon manatili ang inyong lahi, pangalan. At mangyari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang panibutan hanggang sa panibago, ang lahat ng tao ay sasamba sa harap ko sa araw ng Sabat.
Kaya hindi po nag-expire mga kaibigan ang 10 utos ng Diyos. Master Cesar, tanong, ikaw ba'y gusto makarating sa langit? Magsasabat doon. Kung ayaw mo ng sabat, huwag kang nang pumunta sa langit. ha? Kung gusto mong pupunta sa langit, magsasabat ka. Pero kung ayaw mo ng sabat, huwag ka nang pupunta sa langit. Masasabadista ka. Thank you very much mga kaibigan. Lahat ng tao haharap sa Panginoon sa araw ng Sabat. Lahat ng tao. Kaya kaibigan, sa gustong pumunta ng langit, magsasabat po tayo. Ang topic po, ang 10 Commandments, natipan ay no expiration. Thank you very much. God bless at mabuhay po tayo sa pili ng Panginoon. Back to you, Mr. Moderator. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Seventh-day Adventist and Church of the Firstborn. Ulit sa topic mga kapatid na patutunayan ng ating affirmative na ang 10 Commandments ay no expiration. Affirmative natin si Brother Edwell, negative naman si Pastor Cesar. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito sa ating mga replay. Ayan, unahin natin si Brother Edwell. Bro, salamat bro. Okay, thank you very much mga kaibigan sa inyong panonood po sa gabi ito. At alam niyo po, hindi po mabigat ang debate ngayon. Thank you very much kay Brother Cesar, hindi niya ako pinahirapan. Thank you din sa lahat ng mga nanonood. God bless po sa ating lahat. And thank you din Brother Rasya sa inyo pong kabutihan na pagbibigay ng panahon na mailahat po natin ang katotohanan. At sana mga kapatid, patuloy po tayong magmahalan, mag-aral po tayo hanggang makamtan natin ang buong katotohanan sapagkat ito lang po ang magpapalaya sa atin. Kung pala po ay panoorin niyo po sa WHP Edwell sa YouTube channel ko po, WHP Edwell, para po ay madagdagan po yung mga viewers natin at mga subscriber. Paki-subscribe naman, baka naman kaibigan, paki-subscribe naman para marami po ang makinabang at paki-share po. Salamat po sa inyo. Brother Edwell sa kanyang mga program at sa kanyang Facebook din. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayo mag-PM sa kanya. Ayan. Dito naman tayo kay Pastor. Salamat Pastor. Okay, salamat po sa lahat ng nakikinig. Tayo po ay natututo dito na tayo po ay natuwa na atin mong nalaman yung lahat po ating pananampalataya, paniniwala natin. Lahat po tayo ay magsusulit sa Panginoon kung tayo ay nakakamali sa atin pong tinuturo. Kasi tayo ay mananagot sa bawat salita natin kung ano yung dapat gawin. Kaya salamat po sa TV Rasya na sa ganitong paraan po ay ating naipahayag ang katotohanan. Sa aking programa po, mayroon akong programa tuwing linggo ng hapon, 1:00 hanggang 3:00, alamin ang katotohanan. Mahalaga ang kaligtasan nating kaluluwa. Yan po yung aking programa sa sa FB ko sa live FB. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa linggo. Yung linggo lang po yan. Kaya muna po, salamat po sa lahat na nanonood dyan sa live at saka sa mga comment section. Muna po, God bless sa ating lahat. Brother Will, salamat sa Panginoon. Padala siya. Okay na. Siyempre, Pastor Cesar Baladad mga kapatid. At pwede kayong magtanong. Or, dito tayo mga kapatid, kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong maghamon sa ating dalawang debatista. Actually, meron nang naghahamon dito. At mag-PM tayo sa dalawang ito. Ayan. Kung pwede. Ayan. Pwede kayong mag-PM sa akin mga kapatid upang maging mediator sa inyong pag-uusap. Kung gusto nyong makapag-debate. Ayan. Kay Brother Edwin ng SDA. Napaka mahinahon. Ayan. Napakagandang debate. At sa Brother Cesar din, Pastor Cesar Baladad mga kapatid. Isa dyang legit talaga na debatista dyan pa sa Luneta ba yun? Nakikita ko siya noon. Ayan. Pastor Cesar mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel Rasya TV mga kapatid at nakaka-live din tayo dyan sa ating Facebook
Russia TV mga kapatid sa group at page, parehas yan. At sa aking profile, dyan ako laging nagla-live, Russia Vista mga kapatid. You can follow me mga kapatid para lagi kayong nakasubaybay sa mga debate halos araw-araw mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Katapusan sa krus pinasa ni Jesus ang kasalanan. Sa kanyang dugo tayo'y nahugasan. Liwanag ng pag-asa